Hindi niya susungin at di niya loloobin ang di niya batid na pawang totoo. May mga tao, kapag tumalikod sa kanila, sa kapwa-tao nila, gagawin pang mang-agaw at siraan na totoo. May malilihim ba sa Ama? Katotohanan ang tinuturan ko. Kahabag-habag ang gayong mga tao. Sapagkat kung nagagawa nilang lokohin ang kapwa-tao, may takda rin sila sa Ama. Kaya't kung wala kang ginawang kahidhid at kahidhiran, di ka matatakot kailanman. Sapagkat alam mo kung paano kumilos ang Ama. Kaya't pawang katotohanan, ang panandali, ang aliw at galak, yaon ang ginugusto. Ngunit ang pangmaluwat, tinatalikdan ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, huwag na kayong magtaka kung di totoo puso nyo. Sapagkat daratal din ang takdang babagabagin ang budhi nyo. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pansamantala lamang lahat ng gawa dito sa lupa. Ngunit mas mainam na, iyaong batid mong totoo ka sa Ama mo. Kaysa sa kapwa mo nagpapakatapat ka't nagpapakatotoo. Iyaon pala, kapag mayroon ka ng hindi gusto't nakita, sisiraan mo rin siya. Mayroon bang malilihim sa gawa ng tao? Iyaan ang aking patotoo sa inyo, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, walang maglilingkod, kundi sa kaloob. Kaya't ang taong nasa katotohanan, hindi niya kailanman sisiraan ang batid niya kung kapwa sila espiritu. Kaya makapaninira at gagawa ng kasiraan, patutong hindi sila iisa sa espiritu ng Ama. At yan ang pawang katotohanan, kaya't huwag mong gawin ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Sapagkat kung tatlo'y totoo ka, sa apat ay hindi ka, may gaganti rin sa iyo sa takdang araw mo. Pagpalain kayo, mga mahal ko, nek karameneyahanam, kung tunay sa espiritu tapat sa katotohanan ng tao, kapag nagsasalita ng di magubuti ang kapwa niya, sasaranggahin niya. Iuulat niya, bakit ganyan ka? Di bagat na ituro sa ating katapatan at pagiging totoo. Ano't nagagawa mo ito? Wala kang pinagkaiba ng panahon ng Kristo. At yan ang tao. Kaya, kung minsan may humihinging, hindi mapagbigyan. Kung minsan may kumakatok, hindi mapapasok. Kung minsan mayroong nagpapasaya, ngunit hindi siya sumasaya, sapagkat pagkunwari lamang ang pagpapaligaya. Magpasaya ka ng totoo, magpaligaya ka ng tapat, at puso mo ang makadarama. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bakit nagagawa ng tao? Sama-sama'y nasisiraan sila. Sama-samak sa gumpunan, sama-sama sa siraan. O tao, walang naiba sa panahon ng Kristo. Magkakasama, kinasama, magkakaisa sa siraan ito. Kaya nga't ang wika ng Ama, alin ang totoo? Ikaw o ako? Ang tanong ko sa iyo, tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kay sarap mong magbigay, o dakilang amang mahal, ngunit may kalakip na pagdalisay upang iyong subukan ang sayong mga anak na tuwirang matapat at kung sayo'y ganap. Kaya't dito mo madaling masubukat masuri ang sinuman
Iyaong sila'y nagkasama-sama, ngunit nagagawang siraan ang kapwa niya. Iyaong sila'y natitigib ng pag-aalala sa buhay, ngunit di nila naalala, iyaong dulot mong mabuti sa kanila. Iyaong sila'y nagnanasa ng iba't iba pa, ngunit di nila pinagnasahang makapanahan sa katotohanan mo. Kaya't kung paano ito'y saksi at ang iyong espiritu ang siyang nakasasaksi, batid mo ang katapatan at pagiging talusira ng sinuman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap. Nang humihingi ka ba sa Ama? Panginoon ko at Diyos ko, aliwin mo ang puso ko, sapagkat ang hipag ko, biyanan ko kaya'y di totoo. Ikaw ba'y totoo? Tanong ng Ama sa'yo. Kung papaanong di ka totoo, ihanda mo sarili mo, may gaganti sa'yo nito. Ngunit kung tapat ka totoo, hindi mo mararamdaman ng kapwa mong nananakit sa'yo. Kaya't kung ano ang ginawa mong kabutihan, damang-dama mo ito sa puso mo. Kahit ano pa ang gawin sa'yo ng kapwa mo, kaya't maliwanag ang tinuran. Ang gumaganap sa mabuti di naghihintay ng ganti. Sapagkat ang Ama ang gaganti at siyang magbibigay gantimpala sa bawat isa, sa makatwid. Ang ginawa mong kabutihan at nang magsakripisyo ka sa kabutihang yaon, dumanas ka, dinanas mo, dahil sa kabutihang nais mong kamtan, dahil batid mo ang Ama ang gaganti sa iyo. O bakit nagagalit, nagdaramdam ka? Kaya't, kung papaanong ginawa mong mabuti na patotohanan mong mabuti ka, wala kang ginawang masama at hindi ka nagsalita ng masama. Hanggang maisadchat mo at makamtan mo yung tagumpay na pinagmasdan ka ng Ama kung totoo ginawa mo. Ngunit, marami ang gumagawa. Pagkatapos, naninira. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Hindi naman makakabaligtad ang isip ng taong nasa Diyos Espiritu eh. Gaano man ang pag-aakay niya, halimbawa ito, halika na, dito ka. Alam niyang totoo, sinusundan niya. Alam niya ang tinanggap niya ay nasa katotohanan. Paaakay ka ba sa alam mong inaakay ka ng kapwa mo? Sa makatwid, di ka totoo. Nagpakatotoo man ang nag-aalay sa'yo. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kung ito'y mali, wala nang tama pa. Sapagkat ang takda ay takda, Ama ang hahatol sa madla. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, tuwiran mong sinambit ang marapat sa kanila. Saksi ka sa lahat ng nagaganap sa lupa. Nababasa mo laman ang isip ng iyong mga anak. Natatarok mo ang kalooban nilang talusira at ang bibig nilang mapaghaka-haka. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman gantihan mong higit pa sa inaasahan nila. Yaong matwid at tapat na kumikilala sa iyo, yamang tinanggap nila sa puso nila. Yaong katapatang nasa mo ay gawin mo ring marapat silang kalugod-lugod sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Habang nagluluwat sa bahaging kaloob ng Ama, marami ka palang matututunan. Kung papaano sa mga politiko ay may kalokohang nagaganap sa gobyerno, hindi lang pala sa gayon. Kahit pala kupunan ng kabanalan, marami ring nagaganap.
At ang tumutupad sa mabuti, siyang nasisiyahan nagagalak. Ngunit yung hindi pa, sila pala ang uod at surot. Kaya naman, wika ng Ama, pababayaan ko lang sila anak. Sapagkat kung ang bawat isa'y tapat at totoo, saksi ang mga mata nila sa bawat ginagampanan ng bawat kapwa nila, bakit nagagawa pa nilang gayon? Sige po, kayo magsuri kayo ngayon. Halimbawa, hindi nyo kayang magsakripisyo sa kapwa nyo, ngunit may nagsakripisyo para sa kanila. Sila pa ba ang masama o kayo? Sila pa ba o kayo? Hindi nyo po maabot. Huwag nyo nang arupin. Halimbawa, itong kapatid na ito, nagpapakabuti. Hindi niya alintana ang mga ginagawa at sinasabi ng kapwa niya. At yun namang hindi totoo, patuloy na kinitingnan ang ginagawa niya. Sino ang masama sa kanila? Ngunit dahil nakikinabang sila araw-araw, dahil masaya sila sa palagay nila, dahil sila'y may biyaya araw-araw, hindi nila nakikita yung kamalian nila. Ang nakikita nila itong hindi. Paano kung dumating yung takda na kung kailan sila libang na libang, aliw na aliw, dumating ang ganti ng Ama? Doon ako natatakot. Kaya mahirap manloko ng kapwa. Buhay bang Ama? Kaya kapag nasumpungan mo ang Ama, ang sinasabi mo kay Petra at sinasabi mo kay Juan, parehas lang. Ngunit kailanman, kapag si Petra at si Juan ay kausap mo, hindi mo paglalabanin yan. Hindi mo sila pag-aawayin. Kung anong sinabi ng bawat isa, nakapagitan ka. Makikinig ka lang. At kung nasumpungan mo na'y katotohanan at kinikilala mo na'y katotohanan, hindi mo magagawang ang mga nakasama mo, na kailuwat mong kinasama at minahal ka't nadama mo. Nang hindi ka na mapagmahal at hindi mo na maramdaman ng pagmamahal, iba na bibig mo. Sino nakakasala? Tandaan ninyo, mga mahal ko, hindi bingit bulag ang Ama. Kaya ito'y paalala sa Kwaresma. Anong silbi ng sakripisyo mo? Maliwanag ang sinasabi ng Ama kung anong ginagawa mo sa kapwa mo. Kung ayaw mong gawin sa iyo ang ginagawa mo sa kapwa mo, huwag mong gawin. Ba't nagagawa mo? At naniniwala baga kayo, mga minamahal ko, na may nagaganap sa buhay ng taong hindi niya gusto? Katulad niya, ginusto ba niya yan? Ngunit ang pakay niya kay ganda, mabuti ang layunin niya, mabubuti ang pangarap niya, ngunit yung naganap sa kanya na ginawa ng kapwa niya, hindi niya gusto. Ngunit sino ngayon ang tanggulan niya? Ganyan lamang. Ang mabuting tao ay nagmimithi ng kabutihan. Ang nakatakot na sa Ama at nagkaroon na ng takot, ayaw niya ng magkasala. Ngunit dahil ayaw niyang magkasala, ang lahat ng mabuting nais niya at pinababatid ng Ama'y gusto niyang tupdin, mayroon namang manlolokong gagawa't aagaw ng mabuting ginagawa niya. Kasalanan ba niya yaon? Tulad ng isang Jesucristo, nagpakatotoo at nagpakabuti. Ngunit, hinahanapan ng kamalian ng tao, pinaparatangan ng tao, sino ang matwi? At sino hinatulan ng Ama? Ganyan lang ang buhay. Kaya kung kayo nasa matwid, sulong, dumiretso ka. Kung ikay nasa liko, pumihit ka at hanapin mong matwid. Ngunit kapag batid mong ikay mali, huwag kang magmatigas, magpatama ka. Itama ang isip at diwa mo, sundin mo yung nagtatama na mabuti sa'yo, sapagkat yaon ang layo ng Ama. Ngunit paano mong maitatama ang tao ang tingin niya sa sarili, wala siyang kasalanan? Siya'y mabuti, mabait. May mabutit, mabait bang masama ang loob? Ang sino mang mabuti at nagpapakabuti, hindi na marunong sumama ng loob na nagtatanim ng galit sa kapwa niya. Itaga nyo sa bato.
napapatotohanang hindi ka sumasama ang loob sa kapwa mo? Kaya mong harapin, kaya mong kausapin, kaya mong tanggapin, kahit saan pa. Yaong nararamdaman mo dito'y iba, hindi galit, hindi pagdaramdam, hindi hinanakit. Sino dinadaya ng mga ganong ugali? Ang Diyos ba niya o sarili niya? Kaya wika ng Ama, anak, kung humihingi ka ba ng tinapay, bibigyan kita ng bato. Ang tinapay ay malambot at napalalambot ko. Kaya ang batong puso mo ay gusto ko'y baguhin ko. Buhay ba ang Ama? Humihingi ka ng isda, ang ibibigay ko ba sa iyo'y ahas? Hindi, anak. Sapagkat ako'y hindi hambing sa ahas na tumutuklaw na patalikod. Kaya't ang ibibigay ko sa iyo, yaong isdang langoy ng langoy sa karagatan na pinakamasarap. Hindi yaong ugaling ahas. Buhay ba ang Ama? Kaya, dito napapatotohanan ang katotohanan. Anak ka ba ng Ama? Nagbago ka na ba? Hindi ka na ugaling bato. Ugali puso mo'y bato. Kaya ibibigay sa iyo mabuting tinapay. Pinakamasarap na tinapay. At di bato. Sapagkat alam ng Ama, bato na ang puso mo, bibigyan ka pa ng bato. Kaya't pinakamasarap na tinapay ang ibibigay niya. At nang malasap mo yan, lalo niyang napatotohanang mahal ka niya. Buhay ba ang Ama? At nang humihingi ka ng isda, ang pinakasariwa at maganda, pinakamasarap ang ibibigay niya. Hindi niya ibibigay sa iyo ang ahas. Alalaong baga, kung mabuti kang tao, bibigyan ka ng kapwa mo tao na mabuti ring tulad mo. At hindi niya ibibigay sa iyo yung asal hayop, asal, ahas. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Paano kung halimbawa sa isip nyo'y gayon at ganyan-ganyan, ngunit hindi naman pala totoo yung haka-haka nyo? Nagpaparatang ang isip nyo sa kapwa nyo. Sino nagkakasala? Kaya ang wika ng Ama, huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo at huwag kang magparatang. Para nang sa gayo hindi dumudumi ang isipan mo. Patuloy mong palinis sa akin ito, anak ko, at patuloy kong huhugasan ang aking espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mahirap sa tao, dahil sa galit niya sa pusong taglay niya, pag may nakausap siya, abla, 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 abla. At yung katulad niya ring may tinik din pala, abla, 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 abla sila. Ngayon, pumanda kayong nag-abla-abla. Bakit? Sino gaganti sa walang imik, walang kibong kapwa ninyo na nagpapakatotoo? Kayo ba? Hindi. Tandaan ninyo. Ang Kristo'y hindi lumaban, ang Kristo'y hindi gumante, ngunit may ibang gumante. At yun ang patotoo ng Ama. Anak, akong tanggulan mo, ako sandigan mo, akong gaganti sa iyo. Kaya Jessica, mapalad ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kapag ang mga pinaghaharian ng banal na espiritu ay nilapitan ng mga maraming problemang tao, ano ang tinutugon? Anak, kaya mo yan. Mahal na kapatid, kaya mo yan. Lumaban ka, amay nakamasid sa'yo. Kapag niloko sila ng kapwa-tao, anak, magpatawad ka. Sapagkat kung anong ginawa sa'yo, higit ang mangyayari sa kanya. Ngayon, kung ito'y sinadya niya, parurusahan siya. Kung di niya sinadya, makakausad din siyang tulad mo. Iyaan ang Ama, gayon siya. Sapagkat
Nililitis niya ang tao na di siya nakikita. Hindi katulad siya husgado sa tao, nandun kayo't nakaupo, nililitis kayo, at kahit mali, panalo ka kung may pera. Ngunit ang Ama, iba siya. Lumilitis siyang walang nakakasaksit, nakakakita, kundi siya. Kaya't gagawin niya ang katagumpayan mo kung batid niyang tama't tumpak ka. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, sapagkat kung anda mo sa parang ay tumutubong walang tumutubo at nagpapatubo. Napalalago, napamumulaklak at nabibigyan ng bunga, ikaw pa kayang anak niyang totoong patuloy na tumutupad sa kanya. Gawin mo ito at makikita mo ang pamumunga mo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At ano naman ang hinihingi ng Ama para pakinggan kanya? Mula kay Esther. Labis na nabagabag si Reyna Esther, dumulog siya sa Panginoon. Hinubad niya ang kanyang kagayakang reyna at nagsuot ng damit panluksa. Sa halip na magmamahaling pabango, nagbuhos siya ng abo at dumi. Nag-ayos kawawa siya, tinakpan ng gusot niyang buhok ang bawat bahagi ng katawang dati inaayos na mabuti. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin, tulungan mo ako. Na ngayon nag-iisa at walang ibang maaawang tutulong kundi ikaw lamang. Hambing kay Reyna Esther, hindi inalintana ang pagkareyna. Sa paninikluhod na nais niyang manikluhod siya at may hinihiling siya, nagpakababa siya. Inalis ang karangyaan sa kanya. Inalis ang kataasan. Hinubad ang kagandahan ng kasuotan. Nagbigay lugod sa Ama. Nagpakababa sa Ama. Sapagkat ang pagpapakababang batid niya, kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Maraming tao humihiling, Panginoon, pagalingin mo ako. Sasamba lang, parang pakikita doon sa rebultong niluluhuran niya ang lahat ng ginto niya. Hihiling siya, ang wika niya ay kay tarik na, mabait naman ako ah. Tingin niya pa sa sarili, mabait siya. Dudulog siya at sasabihin niya, mananalangin ako para sa kapwa ko, ang sarili niya na may hindi niya mabago. Mga mahal, ang wika nga, baguhin mo ang sarili mo nang makapagpabago ka ng kapwa mo tao. Nakalugod-lugod sa paningin ng Ama mo at hindi yaong kaya lamang nagbago ang tao'y pansamantala at panandalian at pakunwari dahil doon sa sinasabi mong pang-tao lamang ito. Naku, Eka, mabait siya. Nakpakabait, Eka, kaysa kay gayon. Hindi pala Eka siya tunay na mabait, may ugali ring nakatago. Mahal na mga tao, ganyan ang tao. Makapag-akit lang ng kapwa-tao'y maninira pa ng kapwa-tao. Tunay bang mabuti ito kung may sinisira ang kapwa-tao? At yun ang patutuo ng Ama. Habang ika'y lumuluhod, ang sinasambit mo'y dulog. Ngunit kapag ika'y tumindig, may kinukutya ka ng kapwa. Paano mo nasabing ika'y tapat at totoo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang wika nga ng Ama. Kayong mga tapat sa akin, usapan nyo'y dinirinig ko. Sapagkat batid kong ang pangungusap na yaoy para sa kapwa nyo ikabubuti pa nito. Ngunit ang wag kong maririnig sa inyo, ang siraan man lamang ang isa't sabihin nyo,
Mabuti siya, ngunit siya'y masama naman. Anong nangyari sa magandang wika ninyo na may pinahamak naman kayong kapwa-tao? Kaya't gawin ninyong marapat sa buhay nyo na huwag masagasaan yung kahit na sino. At itutuwid ko, tididiretso kayo, gagawin kong may galak ang puso nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, matwid at totoo ang Ama. At ito ang habilin niya. Gawin niyong matwid ang pananaw niyo sa akin at itutuwid ko ang kalooban niyo. Sapagkat ang bawat matwid na wika niyo, nalugod ako habang pinakikinggan ko. Kaya't kung paano ang layon at nasa ko, tupdin niyo ang sa akin, tutupdin ko ang sa inyo. Ang kahilingan niyo'y ibibigay ko. Babagutin ko ba kayo? Samantalang akong tagaliw niyo? Hindi kailan pa mananakot ni loob ko mang nalumbay kayo. Hahawiin kong lumbay niyo, papawiin ko ito. At ibibigay ko't dudulot kong totoo ang marapat na kaliwan niyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, habang may pandamang minamahal ang kapwa-tao, para bagang sinusuhul at binibigyan kung ano-ano. At kapag nagalit na isusumbat na ito, tama ba ito, mga minamahal ko? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't kapag nabago ang isip mo at binago ng Aba pag-iisip mo, sigurado, takot mo nang gawin ang di tama sa Kanya sapagkat ang wika niya. At hiling pa ni Esther, alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Hari ng lahat ng mga dinidiyos sa lupa. Pinuno ng makapangyarihan, Diyos na walang maliw, noon ngayon at kailanman. Dinakila mong tapat ang Ama mo't puso mo'y tapat. Di kaya niya nakitang nahayag ang kalooban mo. Kaya't kung paanong hinayag mo ang totoong tapat na damdamin mo, yahayag din niya ang magalak ka bilang tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May mga tao pang wikay ito. Naku, Eka, magaling ka lang, Eka, dyan habang may binibigay ka. Tingnan mo, Eka, at wala kang ibigay kung ikay pakinggan pa. Kahabag-habag na mga tao. Sapagkat kung gayon ang ugali, yaong nagsasalitang yaon, gayon siya. Sapagkat di mo masasabihin sa kapwa mo kung di ka gayon. Kundi ang sasabihin mo ito, bayaan mo na kung anong ginanti sa'yo. Diyos amay buhay na nakasasaksi sa'yo. Siyang hintayin mong gumanti kung mabuti loob mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, dito nasusukat ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Kalooban nyo'y itala sa Ama. Ibigay nyo sa Kanyang tapat na puso nyo at papapasukin niya ang maliwanag na grasya. Iyaon ay ang liwanag ng katotohanan niya at aaliw sa bawat lumbay nyo. Papawit luluhaman kayo, mapaparam at aalisin niya. Sapagkat ang wika niya, walang bagyo sa buong panahon. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo.
Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon ng Kristo, ang lahat ng nakatanggap, nakadama at nakaunawa, sumunod sa Kanya. At di nila alintana ang lahat-lahat. Ang totoo at tapat ng sumuko ay binenta pa ang kanilang ari-arian at pinagsama-sama. Sapagkat ang mahalaga na sa kanila ay kaligtasan nila. Ngunit ngayong panahon na ito, wala ng Kristo, di baga? Subalit may Espiritu Santo. Kaya't gawing totoo puso mo, anak ng Ama. Gagawin ka rin niyang tapat sa Kanya. Buhay bang Ama? Mapapalad ang totoong nagmamahal sa kapwa nila. At tapat ang damdamin. Sapagkat lalagakan din sila ng karapatan at babahaginan sila ng marapat ng Ama. Yaon ang pawang katotohanan. Humingi ka ng tinapay, bibigay sa iyo ay mainam na tinapay. Humingi ka ng isda, bibigay sa iyo ay mainam na isda. Hindi ahas, hindi bato. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay bang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Naranasan nyo na po ba yung may nagbigay sa inyo na sinabing, naalala ko po kayo bigla eh. Sinong nagpaalala nun? Si Satanas? Kaya, yung nagpaalala ang Ama, kapag laging nasa kanyang puso, ang nagpapaalalang Ama niya, sigurado laging mabuti yung damdamin nun. Ngunit, pag naiba na, aba, iba ng Espiritu yan. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Halimbawa, kaya mo bang siraan ang iyong ina? Sa iyong kapwa? Kung minamahal mo nga siya? Ngayon, kung pinalaki ka ng ina mo na walang hiya siya, wala na siyang ginawa kundi magsugal. Ika'y pinababayaan niyang nagugutom, dudumi-dumi. Siguro pinalaki ka niya sa galit, sa hinanakit, dahil sa kanyang pinunla sa'yo. Ngunit kung pinalaki ka ng minahal ka niya, kahit siya'y mahirap, ginagawa niyang lahat para sa'yo, matatalikuran mo ba siya? Yan ang pawang katotohanan. Kaya't ang taong nabuksan at totoo na siya ay nabuksan na, di niya kayang iwanan ang kaakibat niya sa totoong kabanalan. Kaya, iwanan mo ba ang kapwa mo pares kayo ng ginagawa kabanalan? Hindi. Lagi mo siyang maalala, lagi mo siyang gustong makasama. Ngunit kung magkaiba na kayo ng ginagawa at pare-parehas, nasasabi, pare-parehas kayo, uhubad ko na ito. Hindi na ako maglilingkod. Itaga niyo po sa bato. Hindi na ako maglilingkod. Kung ganun pala, pwede pala ako maglingkod sa iba na nasa mabuti pa rin ako eh. Ba't magpapakatanga pa ako? Sabi ng Ama, anak, sabihin mo sa kanila. Ayan po, sinabi ko na. Purihin ka, Ama. Dakila ka. Dito man nakatunghay at saan man bumaling ay naroon ka pa rin. Ikaw ang saksi sa damdamin ng sinuman. Tarok mo't lirip na lirip ang katapatan ng mga anak mo at ang talusirang loob. Alam kong may magagawa ang Ama. May babahagi lamang ako sa inyo, wika ng Ama.
Sa dakong ito'y wala kayong batid, maraming manggagamot na nagtutungo. Ngunit, kailan may wala kayong narinig kay Constancia na sinabing, naku, walang yayang manggagamot na yan. Naku, hindi totoo yung manggagamot na yan. Naku, Eka, kailan may wala kayong narinig? Bakit? Yaon ang patotoo. Na kailanman ay hindi ka dapat manira ng kapwa mo. May tumutungo sa dakong ito. May tinutunguhan din. Ngunit, ang wika sa kanya, dahil gusto niya rito, dito na siya maglingkod. Anak, pagbutihin mo yung iniwanan mo. Sapagkat kung tatanggapin kita pagdaka rito, hindi ako gayon, anak. Sapagkat ganito ang layon ko, magkaisang bawat tao, magmahala ng bawat isa. Ngayon kung matwid ang iniwanan mo, bakit paparito ka? At kung mali naman siya, ba't magpapatalo ka? Sulong bumalik ka doon at turuan mo yung mali niyang gawa. At doon ka lamang, maging doon ka, maari kang magpakatotoo sa akin. Huwag ngayong hindi totoo yung sinasabi mo, tatanggapin kita pagdaka. Hindi maaari yan, anak. Sapagkat kapag tinanggap kita, may sinaktan akong iba. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ang aking tinuturan. Yaon ang pawang katotohanan. Sapagkat kung tatanggapin kita rito, at pagkatapos sisiraan mo yung iniwanan mo, sino pinuntahan mo? Tao, hindi ako. Kaya't dumuon ka, magbalik ka sa Kanya, at doon ka maglingkod, pagbutihin mo. Alam kong magagawa ang Ama. Wala kayong kamalayan sa tinagampanan ni Constancia. Wala kayong batid sa mga kinakausap ko sa katauhan niya. Ngunit kayo'y suri ng suri sa Kanya. Ngunit kayo ang nasusuri ko, tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at
tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, mana, parte-parte, likha na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte, parte-parte. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig ang kininat tanggapin. Buhay bang Ama? At siyaong katauhang yaon, batid ko ng lisya ang ginagawa niya. Batid na batid ko, mortal sin ang ginagawa. Subalit, di ko kinonsinte. Nasiraan niya ang kanyang kasama at tinuran ko'y ganito, anak, kung di mo gusto ang ginagawa ng kasama mo, ba't tutularan mo? Ikaw na totoo at nagpapakatotoo, gawin mo ang tama't ako gaganti sa'yo. Ngunit hindi dahilan para talikdan mo siya, kundi bagkos, pakisamahan mo at pakitunguhan mo pa rin ito. Saan ka man at akong nasa sayo, mabuti pa rin ang ganti ko. Hindi dito lamang, kundi kahit saan ka maglingkod. Ako'y tapat at totoo, kaya't ang totoo sa akin, saksi ako. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. O Ama at Ama ng sanlibutan, batid mo ang kalahat-lahatang kaganapan. Walang malilihim sa iyo't saksi ka sa bawat segundo ng buhay ng mga anak mong sa iyo'y pahiram lamang. Ang taglay nilang buhay na nakamtan, kaya't ikaw nang magtakda ng tamang kalayaan at marapat kamtin ng mga anak mong tapat. Sa gayon, mapagbubunyi nilang ika'y Ama ng kataas-taasan. Sapagkat nilingap mo ang walang magawa, sinaklolohan mo ang ikaw na lamang ang inaasahan. Pagharian mo silang lahat, mapuspos ng liwanag, yaong mga anak mong patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap na sayo'y makatupad. At patuloy mong patawarin mga anak mong talusirat paimbabaw, sapagkat ang layon mo sa takday sasalain. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa palagay niyo po, kapag dumudulog na gayon, kayang pag-aralan ng tao yung pagdulog na yon? Sino po dumudulog? Magnilay po kayo sa makatwid. Kung nararamdaman nyo ang Diyos na totoo, banal niyang espirito'y nararamdaman nyo. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Talaga pong wala tayong maitatanong, ano? Minsan, halimbawa, matatanong mo'y ganiri eh. Pero wala kang matatanong, sabi mo, ano? Tayo po yung mga sinungaling eh. Wala daw tayong maitatanong, pero tanong tayo ng tanong. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dapat po maging totoo tayo. Ano po? Ang mahirap halimbawa,
Wala namang kinalaman ito sa buhay ni Pedro at ni Juan. Tinanong mo siya. Eh, nung hindi niya alam, ay, ba't naman Eka hindi mo alam? Eh, hindi nga niya alam eh. Eh, dahil alam mo, ganito Eka yun, ganito, ganito, ganito. Kadali mong mahuli. Chismoso ka talaga, chismosa. Buhay ba nga ma? Mga mahal, wag naman po kayong masasaktan. Sapagkat ang katotohanan ay dapat tanggapin eh. At habang nasasaktan ka sa katotohanan, ugali mo, hindi ka makalalaya. Hindi ka makapagbabagong buhay. Tanggapin mong gayon ka nang maibago ng Diyos. Ngunit kapag nagmamatwid ka sa Kanya, nangangatwiran ka sa kapwa mo, hindi ka ganun, hindi ka ganun, sino niloloko mo? Kaya maraming nasasaktan na tao dahil sa totoong kwento. Sa kasiraan ng ulo, maraming tuwan-tuwa. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Ang kwento ng Diyos ay totoo. Ang aral niya ay tapat at totoo. Maraming nasasaktan. Ngunit sa kwentong kutsero, nako, maraming tumatawa. Buhay ba ang Diyos? At pakatandaan po ninyo, yun namang mga totoong tumanggap, kahit masakit para sa kanila, tinanggap nila, hindi sila nasaktan. Masaya pa sila. Natuwa pa sila. Sapagkat ang tinanggap nila ay ang Diyos, hindi ang kung sino. Buhay ba ang Diyos? At yan pala, kailangan munang liripin mo eh. Kailangan, isuko mo. Aminin mo, dati sinungaling ako. Dati mayabang ako. Dati dalahira ako. Dati mapanira ako ng kapwa. Dati, nako, palalo ako. Dati sutil ako. Sasabihin pa ba ng kapwa mo sa'yo yon? Huy, sinuko mo, kasutilan mo, no? Ay, kinuwento mo. Ay, sutil ako dati. Ang Diyos na nakakaalam sa'yo, no? Kung sa Kanya ka nanikluhod at sa Kanya ka nangayupapa at sa Kanya ka sumuko, sa Kanya mo'y suko ang iyong ugali. Hindi sa kapwa. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, pawang katotohanan ng aking tinuturan. Kaya lang ang hirap sa tao, nahihiya sa tao. Subalit sa Diyos Amay, di nahihiya ito. Kahiya-hiya naman Eka, makikita nila Eka akong nagbago. Nagbago Eka ako, lagi akong paladasal ngayon. Tahimik na Eka ako, hindi na ako bungangera. Kahiya-hiya ba yun? Ang kahiya-hiya, yung lagi kang walang hiya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal. Nagbabago ka, pilit kang nagbabago. May tukso naman sa'yo. Naku Eka, si Juana lang pakikinggan mo? Eh bakit Eka, pasasayahin ka ba ni Juana? Eh dahil marupok ka at wala ka pa sa katotohanan. Oo nga ano, eh ba't nga pinakikinggan ko? Ang hindi mo alam dahil hindi ka nakikipagtotoo, hindi mo maabot. Ang Diyos ang tinanggap mo, kaya nagbago ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Magaan na yan para mawawaan ninyo. Napakagaan ng istorya niyan para maabot ninyo at madala. Kapag hindi pa ninyo naabot at di pa ninyo natarok, kawawa na kayo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Anong ibig kong sabihin? Binibigyan ng halimbawa para magaan ninyong maunawaan. Kung dati kang mataas ang pride, nakakahiya naman Eka. Dati Eka akong ganito, dati Eka akong ganun, ngayon Eka kung sumuko ako, ganito na lamang ako. Anong nakakahiya? Walang kahiya-hiya. Kahit sa dati nagsusot ka ng nagpapakaganda ka at napakagandang mga damit mo. Eh nung sumuko ka sa amay, wala ka ng pambiling magagandang damit, ang suot mo na lang ay puro bargain. Hukay-hukay. Ngunit sa mata ng Diyos ay matuwid ka. Hindi ba katuwa-tuwa sa puso mo yan? Kaysa dating napakagagara ng mga kasuotan mo at kay gaganda. Napakaterik mo naman, hindi ka kalugod-lugod sama. Nang magpakababa ka kahit lumang damit ay sinusuot mo, sino natuwa sa'yo? Yan ang di kayang isuko ng tao. Ang tawag dyan, ego. Fried chicken. Ngunit ayaw tanggapin. Naku Eka, mababalita na bangkarote ako dahil sa paglilingkod ko. Anong masama? Anong kahiya-hiya? Ang nakakahiya at hindi tama. Yaong wala ka na, mataas ka pa. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kay buti na nga mga kay dakila niya, tapat, totoo,
ang wika niya. Sapagkat siya'y kataas-taasan, ikaw na may magpakababa ng iangat ka sa lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, hindi nila maabot ang mataas na wika at ibinabamot ginawa mong halimbawa. Ngunit ang mataas ang diwa at matarik ang kalooban, di pa rin malapatan ng mabuti mong gawa. Ikaw na ang bahala, sa'yo'y aking pinagkakatiwala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano ang karangalan ng tao? Yung makwentong magandang buhay niya, ganito, 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 ang kanya ari-arian, ganito, ganito, ganito. Ngunit yung sasabihin, kawawa naman siya, huwag niya ng buhay niya, ganito ang buhay, kahiya-hiya eka. Ang kahiya-hiya, yaong gumawa ka ng di tama. Ang wika ng Ama, anak, wala ka mang dangal sa kapwa mo, ngunit sa akin kalugod-lugod kang totoo. Tandaan mo, puso mo'y gagawin kong matibay na muog ito. Kaya't ang kalooban mo'y patatatagin ko. Ginhawa ang daramhin ito. At di kailanman malilito isip mo, payapang gagawin ko sa bawat segundo. Sapagkat ako ang suma sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ako po'y nagtatanong sa Panginoon pagka nakikinig ako ng mensahe. Panginoon, bakit naman po bilis-bilis, dalas-dalas? Yan ang patutuo ko, anak, na hindi ko inahabi ang salita ko. Yan ang patutuo, anak, sa kanila na di mo pinag-aaralan to. Ngunit, kumuha ka ng palagay mo, kay magaling at kilala ako. Mauunawaan niya yan. Ngunit kumuha ka ng nagmamagaling-magalingan lamang at nagmamabuti, hindi niya maintindihan yan. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Sapagkat, naku ano ba naman niya kaya mensahe na yan? Kung nasa katotohanan ba siya, hindi niya naunawaan. Buhay po ba ang Diyos? At yun ang patotoo. Kapag ang Espiritu ng Ama'y taglay mo, mawawawaan mo, tinuturan ko. Sapagkat walang binalangkas ang Diyos na masama, kundi lahat ay mabuti. Buhay ba ang Ama? So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't dito sa mundo, dalawa. Isang masama at siyang mabuti. Nagtatalo sila ngayon. Ngayon, mamili kayo. Malaya kayo. Pababayaan nyo bang ang Ama'y nakikipagtalo sa tuwina? Huwag kayong makipagtalo. Sapagkat ang gusto niya ay payapa ang mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Kagala kay sa inyo'y kamtan. Ang bawat araw, tunay na di ninyo batidang magaganap. Ngunit kung mabuti pa ang inyong damdamin, kalooban nyo'y magagala. Tuwiran kong tinutura, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang isang taong makasarilit inggitera, kapag tuwang-tuwa sa kanyang kapwa niya, siyang-siya siya. Nang dahil siya inggitera, iniinggit pa yung kapwa niya. Sa halip na mahabag at maawa siya, parang nagpapasikat pa. Nakikita naman siya ng Ama. Kaya't isang araw dahil gayon ang ugali niya, gaganti ang Ama sa kanya. Buhay bang Ama? Tao! Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Jessica, nakakatuwa naman si Jessica. O, araw-araw anak, lumalabas ang tunay mong natural na ganda. Diba? O, ang ganda mo pala. Yan, ganyan, huwag ka nang magpanjama, no? Ganyan na suot mo araw-araw. Diba? Masaya ba ang buhay? Yan, tama. Masaya ang buhay. Kaya magpakasaya ka. Tama ba, anak? Sapagkat, pag sumuko ka, di ka magtatagumpay. Lumaban ka, at sa hangganan na yung naghihintay sa'yo, mahahawakan mong tagumpay. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tao lamang na kapwa mo ang susurit magtatawa. Ngunit kung tapat ka at gawa mo'y kay buti, Ama ang sayo'y magpapala tuwina. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ginulapi ka man ng kung sino, tandaan mo may Diyos Ama ka. Titindig ka niya at di pababayang hihilahod ka pa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kanina po ay pagdating kong galing sa Baliwag. Andun pa lang ako sa clinic ni Doki. Nagpupuri na ako sa masalamat po sa libreng cleaning ko. Pagdating ko ay may nagbigay daw ng salamat. Alam niyo po, huwag niyo pong hintayin na ako'y pagtayo ko dito ay salamat kay ganito, salamat ka. Baka po na naman may masaktan at ako'y malimutan eh. Ingat na po